Mabiyayang araw po sa lahat. Tayo po ay muling magsasagawa ng pag-aaral. Gaya po ng aking ipinahayag at ibinahagi sa mga kakilala, yung aking in-upload na pinamagatang ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon, ito ay hindi pa ang wakas ng sanlibutan o end of the world. Meron pong nagtanong at ang nagtanong ay si Ginoong Christopher Octit. Kaya ang kanyang tanong, yun bang pagdating o ikalawang pagparito o rapture ng ating Panginoon, ito ba ay hindi pa ang end of the world? Ang sagot ko, mga giliw po naming katoto, mga kapulido, ang rapture o ang ikalawang pagparito ng ating Panginoon, ito po ay hindi pa ang wakas ng sanlibutan o end of the world. Ayon sa nagtanong o ayon kay Ginoong Octit, nabasa po niya ang buong Mateo 24 at marami pa siyang mga talata na ibinahagi. Kaya unti-untiin po nating pag-aralan, wala po tayong lalaktawan sa mga talata na kanyang ginamit. Baka ito ay ginagamit ng iba. Kaya bilang isang lingkod ng ating Panginoon, mahalaga po na ating pag-aralan ang bagay na ito. Inuulit ko po, ang unang ating tatalakayin sa ating isasagawang pag-aaral ay yung unang tanong ng mga alagad sa ating Panginoon. Ano po ang tanong ng mga alagad sa ating Panginoon? Kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat Kanyang inihayag ang kahulugan o ibig sabihin ng mga alagad sa pagtatanong nila sa ating Panginoon. Kaya ating pag-aaralan, ano ba yung mga bagay na gustong malaman ng mga alagad o ng mga apostol? Ang mabuti po ay basahin po natin sa Mateo 24:3. Ito po ang pahayag sa atin. At samantalang siya nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kaya ang tanong po ng mga alagad sa ating Panginoon, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ba yung mga bagay na itinatanong ng mga alagad sa ating Panginoon? Sa dami-dami kong na-meet o napakinggang mga ngaral, hindi pa ho naibahagi o hindi pa itinuro ang bagay na ito. Kaya nagpapasalamat po ako sapagkat kauna-unahang maihahayag ngayong Mayo 2,
2024. At ito rin po ay aking ibinahagi sa Facebook, mga giliw po naming kapulito. Kaya ano po ba yung mga bagay na itinatanong ng mga alagad sa ating Panginoon? Magpasimula po ako sa pagbasa sa Mateo 24:1 hanggang 2. Ito po ang pahayag sa atin. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Kaya nang lumabas po ang ating Panginoon sa templo at payaon siya sa kanyang mga lakad, ang mga alagad ipinakita sa Panginoon ang mga gusali ng templo. Datapwat siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ninyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Kaya ano po ang mga bagay na itinatanong ng mga alagad kung kailan mangyayari ang mga bagay na ito? Kung kailan babagsak ang mga bato sa ibabaw ng ibang bato, kung kailan magaganap iyon? Yung sinabi po ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kailan mangyayari na mawawala ang mga gusali, mga templo, mga building, kailan po magaganap ito? Ano ang sagot ng ating Panginoon? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsasabi sa aking pangalan na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Ang sabi po ng ating Panginoon, mag-ingat po ang mga alagad, maging tayo mag-ingat po. Bakit? Sapagkat marami ang magsisiparito sa kanyang pangalan. Magsasabi, ako ang Kristo, ako ang sugo, ako ang apostol, ako ang anointed one. Ililigaw ang marami. Ano pa? 6. At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulmihanan sapagkat kinakailangang ito'y mangyari. Datapwat, hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat, ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? Kailan mangyayari ang mga bagay na gustong malaman ng mga alagad? Kung kailan babagsak? Pagka binasa po ng maraming mga tagapangaral ang nasa Mateo 24:6, ang nakasulat, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ito ay ini-apply po nila sa unang digmaang pansalibutan at sa ikalawang digmaang pansalibutan. Subalit, kung ating pag-aaralan ang mga salita ng Panginoon, ay hindi nangabagsak o hindi nangawala ang mga bato na nasa ibabaw ng mga bato. Ibig sabihin, hindi nangawala ang mga gusali, mga templo.
at lalo pang umunlad ang pagkakatayo ng mga building. Kaya anong digmaan po ang tinutukoy ng ating Panginoon? Uulitin kong babasahin po, pansinin po natin. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulmihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Makakarinig kayo ng mga digmaan. Noong unang digmaang pansanlibutan, alam po natin, ang gamit noon sa balita yung radyo na di baterya. Nakadepende ang mga tao sa balita, sa dyaryo. At pagka ang tao po ay hindi palabasan ng mga dyaryo, hindi mahilig sa balita, walang kaalam-alam, dumarating na pala, meron na palang mangyayari. Kaya yung unang digmaan at ikalawang digmaan, hindi po ito ang ibig ipabatid o ipaalam ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Hindi ito yung mga bagay na magpapabagsak sa mga gusali. Aling digmaan po ito? Pagka ating babasahin, makakarinig kayo anya ng mga digmaan. Alam po natin sa panahon natin ngayon, sa panahon ng millennial, mataas ang uri ng kaalaman. Bata, matanda, umahawak ng mga high-tech na cellphone, mga tablet, mga iba't ibang uri ng computer, laptop, nakakapanood, nakakarinig sa pamamagitan ng Facebook, ng YouTube, na ibabalita, mabilis ang balita, mas nauuna pang nakakaalam, nakakarinig o nakakapanood ang mga bata na dalubhasa. Katulad po ng nangyayari po sa kasalukuyan, ang Israel laban sa Iran. Kaya salamat, meron akong narinig na balita na ang Pilipinas naghahanda ng mga malalakas na armas, magiging super. Ibig sabihin, naghahanda din po ang bansang Pilipinas. Baka magkadigma, didigmain ng China ang Pilipinas at magkakaroon po ng ikatlong digmaang pansanlibutan. Kaya ang ikatlong digmaang pansanlibutan, ito po ang ibig iparating ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Mabilis na malaman ng tao, mabilis na marinig ng tao, mabilis na mapanood ng tao, makita ng mga tao. Bakit? Bata, matanda, may hawak na cellphone. Magkabi-kabila ang internet cafe. Mahilig ang mga tao ngayon sa cellphone. Kaya hindi pa ho ito ang tanda ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya sa pagkakataong ito muna yung mga bagay na gustong malaman, yung unang-unang itinanong ng mga alagad sa ating Panginoon. Kaya ang mga bagay na gustong iparating ng Panginoon ay yung napipintong ikatlong digmaang pansanlibutan. Bakit po? Ito po ba ay magpapabagsak ng mga building? Opo. Anong katunayan? Ano po bang gamit ngayon ng mga
iba't ibang bansa. Mga missiles, nuclear, mga high power. Isang pindot lang. Kaya dapat sa mga mangangaral, maingat sa pagtuturo. Huwag basta-basta po magtuturo. Sapagkat mahalaga na ang malaman ng ating mga kapwa-tao, yung katotohanan. Ano pa? Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom. Bakit magkakagutom? Tagtuyo, mainit. Sa ibang bansa, nauubusan ng tubig, walang mainom, walang makain, hindi makapagtanim. Walang mahigop ang mga poso ng tubig. Kahit dito sa bansang Pilipinas, muntik nang magkaroon ng problema ang gobyerno. Kaya ipanalangin po natin sa Panginoon. Nawa, huwag pabayaan ng Panginoon ang ating bansa. At lilindol sa iba't ibang dako. Kaya yung dabigwan, ito yung ipinupunto ng ating Panginoon. Ito rin ang magpapabagsak ng mga building. Mga lindol, intensity 7, 8. Climate change. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito pasimula ng kahirapan. Kaya pasimula pa lang ng kahirapan. Kaya mga giliw po namin katoto, mga kapulido, marami pang mga magaganap. Nakaplano sa Panginoong Diyos ang mga magaganap. Huwag po tayong magmadali, huwag tayong mag-conclusion kaagad. At tayong mga tinuturuan ng mga salita ng Panginoong Diyos, mag-imbestiga po tayo, magsaliksik po tayo, magsiyasat po tayo. Kaya yung mga kapwa ko, mga ngaral, huwag po tayong padadala ng dahil sa suporta, ng dahil sa pera, paaalipin sa mga aral ng tao, sa mga doktrina ng tao. Ang mahalaga bilang estudyante ng mga salita ng Panginoon, maghintay po tayo kung ano yung i-reveal ng Panginoon. Katulad po ng kanyang sinabi kay Jeremias, huwag kang mag-alala. Ano mang iyong sasabihin, ilalagay ko sa iyong bibig. Kaya ang lingkod po ninyo na nagpapahayag ngayon, estudyante po ako. Mahalaga ang tagapagturo natin, ang Panginoon, hindi tao. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito, siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula ng kahirapan. Kaya doon po sa Ginoong nagtanong, lahat ng mga binanggit na mga talata, mga ginamit niya, unti-untiin po natin. Pag-aralan, talakayin, lahat, kaliit-liit ang talata, lahat ng kanyang binanggit, wala po tayong lalaktawan. Bakit po? Mahalaga ang ating mga kaluluwa. Kaya kung merong mga tagapagturo, mga ngaral, na nagsasabing mga tanda ang tanda yung unang digmaan, huwag po nating paniwalaan. Na yung ikalawang pagparito ng Panginoon ay siyang katapusan ng sanlibutan o end of the world, huwag po nating paniwalaan. Mag-ingat po tayo katulad po ng paunang salita ng Panginoon. Mag-ingat tayo para wag po tayong maligaw. Kaya hanggang sa muli at hinihiling ko po sa inyong lahat, wag po tayong mag-atubili na magtanong, mag-like, i-share po natin, mag-subscribe po tayo, magtanong po tayo.
ating pakasiguruhin yung mga aral na ating natatanggap, sinasampalatayanan, sang-ayon po sa mga banal na kasulatan. Kaya sa susunod po, ating tatalakayin, ano ba ang tanda na ibinigay ng Panginoon doon sa pangalawang tanong ng mga alagad niya. Doon sa sinasabi, ano ang magiging tanda ng iyong pagparito? Yan po ang ating tatalakayin sa susunod mga giliw po naming taga-subaybay. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan.